Sa isang maliwalas na hapon ng Lorentiga, Timog Jakarta, hindi alam ng binatang lalaking taga Jambi na ang kanyang pagpasok sa bahay ng kanyang superior ay hindi na niya lalabasan ng buhay. Sa loob ng bahay na iyon, sa tahanan ng Inspektor General Ferdy Sambo, ang hepe ng Internal Affairs ng pambansang pulisya, may planong nakalatag na hindi niya mahalata. Isang planong buburahin siya sa balat ng lupa. Hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi dahil sa isang salaysay na hindi niya masasagot. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang pagpatay. Ito ay tungkol sa pagsubok ng integridad ng isang buong sistema ng hustisya. Tungkol sa kapangyarihang sumira sa may hawak nito. At tungkol sa isang pamilyang nawalan ng anak sa kamay ng taong dapat sana'y poprotekta sa kanya. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Nerd at ito ang True Crime Asia. May mga kaso na hindi nalulutas. May mga kwento na hindi dapat kalimutan. Ito ang krimen sa Asia, kung saan ang katotohanan ay kasing dilim ng gabi. Tara at ating alamin ang mga kwento sa likod nito. Sa edad na 49 noong panahong iyon, si Ferdy Sambo ay isa sa pinakamakapangyarihang tao sa pambansang pulisya ng Indonesia. Pinanganak noong ika-9 ng Pebrero taong 1973. Ang kanyang karera sa pulisya ay tila isang nobela ng tagumpay. Mula sa kanyang pagpasok sa akademya noong taong 1994, mabilis siyang umakyat sa hagdan ng promosyon. Noong 2020, itinalaga siyang pinuno ng Divisi Profesidan Pengamanan Propam, ang tanggapang nagbabantay sa sariling hanay ng pulisya. Sa kanyang uniformeng puno ng medalya at bituin sa balikat, si Sambo ang sagisag ng tagumpay ng isang sistemang dapat sana'y nagpapatupad ng batas. Ngunit sa likod ng makintab na imaheng iyon, may kadilimang hindi nakikita ng madla. Isang ambisyong walang hangganan at isang paniniwalang siya ay nasa itaas ng batas ng kanyang ipinapatupad. Si Nofriansya Yosowa Hotabarat o Brigadier J sa tawag ng madla ay 27 anyos pa lamang. Galing sa simpleng pamilya sa Jambi, siya ay isang halimbawa ng kabataang nagsusumingap na umangat sa buhay sa pamamagitan ng paglikod sa bayan. Bilang personal aide ni Sambo, bahagi siya ng panloob na bilog ng general. Isang posisyong pinangarap ng marami sa kanyang hanay. Sa kanyang murang edad, hindi niya alam na ang kanyang katapatan sa kanyang superior ay magiging sanhi ng kanyang kamatayan. Hindi niya alam na sa bahay na iyon, sa Lorentiga, may mga sasabihin laban sa kanya na hindi niya na may pagtatanggol ang sarili. Kung may isang taong gumanap ng pinakamahiwagang papel sa trahedyang ito, iyon si Putri Candrawati, ang asawa ni Ferdy Sambo. Isang babaeng nakasanayan ng proteksyon ng kapangyarihan ng kanyang asawa. Siya ang magiging sentro ng isang salaysay na magbubuklod sa 3 buhay na ito sa isang tragikong wakas. Sa kanyang bersyon ng mga pangyayari, siya ay biktima. Ngunit sa ebidensyang lumitaw sa investigasyon, siya ay naging kliyente ng isang kakilakilabot na krimen. Noong ika-2 ng Hulyo taong 2022, isang convoy ng mga sasakyan ang naglakbay patungong Magelang, Central Java. Sakay ng mga ito sina Putri Candrawati, ang binatang si Yosowa, ang mga pulis na si Richard Delizir o kilala sa pangalang Baraday, si Brepka Ricky Rizal, si Kuat Maruf at isang kasambahay na nagngangalang Susi. Ang opisyal na dahilan ng paglalakbay na ito ay upang bisitahin ang anak ng mag-asawang Sambo na nag-aaral sa nasabing lugar. Sa Magelang, tumuloy sila sa isang maliit na bahay na may 2 palapag. Isang lugar na magiging saksi sa mga unang eksena ng darating na trahedya. Ang bahay na ito, ayon sa mga salaysay, ay may mga CCTV na kayang bantayan ang bawat sulok at galaw ng mga taong naririto. Ayon sa salaysay ni Ricky Rizal, sa kanyang testimonya, noong ika-4 ng Hulyo, may naganap na hindi inaasahan. Si Putri ay natutulog sa sofa. Sinubukan siyang buhatin ni Yosowa upang ilipat sa silid. Ngunit bago pa niya nagawa ito, sumigaw si Kuat Maruf at pinigilan siya. Ang insidenteng ito sa paningin ng iba ay maaaring ordinaryo lamang. Ngunit sa mata ng mga taong naghahanap ng palatandaan,
Ito ang unang nagpapahiwatig ng tensyon sa pamamagitan ni Yosowa at ng ibang miyembro ng sambahayan ni Zambo. Sa puntong ito nagsimulang nagkaroon ng Doris sa kaliwarga o tinatawag na tinik sa pamilya. Ang tawag dito sa kalaunan sa mga dokumento sa korte. Ika-6 ng Hulyo taong 2022, dumating si Verdi Zambo sa Magelang upang salubungin ang kanyang asawa at ipagdiwang ang kanilang anibersaryo. Ngunit sa halip na pagdiriwang, may ibang usapin ang naghihintay sa kanya. Ayon sa dakilang salaysay ng prosekusyon, noong gabi ng ika-7 ng Hulyo, nagkaroon ng isang pag-uusap sa pagitan ni Potri at ng kanyang asawa. Ano nga ba ang eksaktong nilalaman ng pag-uusap na iyon? Hindi tiyak. Ngunit ang mga sumunod ay ang pagtawag ni Potri kina Baraday at Ricky Rizal upang bumalik sa bahay sa Magelang. Pagdating nila, narinig nila ang mga bulong at palitan ng mga salitang hindi nila lubos maintindihan. Sa isang punto, hiniling ni Potri na tawagin si Yosowa upang makipag-usap sa kanya sa kanyang silid. Pumasok si Yosowa, lumuhod siya sa sahig habang si Potri ay nakaupo sa kama. 15 minuto silang nag-uusap ng sarado ang pinto. Paglabas ni Yosowa, may kakaiba na sa kanyang muka, ngunit hindi ito nagsalita. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, lumapit si Kwapmarov kay Potri at sinabi ang mga salitang magiging mahalaga sa susunod na araw. Ibo, dapat ibo, magsubong kay Bapak. Para sa bahay na ito, mawala ang tinik sa pamilya natin. Hindi alam ni Kuwat noon kung may alaman siya kung ano ang ibig sabihin ng tinik na iyon. Ngunit sa mga sumunod na araw, magkakaroon ito ng anyo ng bala. Ika-8 ng Hulyo taong 2022, bumalik sa Jakarta sina Verdi Zambo at Potri Candarwate. Subalit hindi sila nag-iisa. Kasama nila ang kanilang mga tauhan, kasama si Yosowa habang sila'y naglalakbay pabalik sa kabisera. May namamalaging tensyon sa hangin na hindi may paliwanag. Pagdating sa bahay ng mag-asawa sa Jalan, sa Guling, Timog, Jakarta, nagkaroon ng isang pribadong pag-uusap sa pagitan ng mag-asawa sa ikatlong palapag. Dito, ayon sa prosekusyon, ibinahagi ni Potri kay Verdi Zambo ang kanyang salaysay na siya raw ay ginahasa o hinalay ni Yosowa sa Magelang. Ang salaysay na ito ay hindi kailanman napatunayan sa korte. Walang pisikal na ebidensya, walang saksi, ngunit para kay Verdi Zambo, sapat na ito. Galit na galit, agad na ipinatawag ni Verdi Zambo si Ricky Rizal sa ikatlong palapag ng bahay sa Guling. Diretsahan siyang nagtanong, kaya mo bang barilin si Yosowa? Nagulat si Ricky, hindi niya inaasahan ang tanong na iyon mula sa kanyang superior. Sa kabila ng takot, matapang siyang sumagot, hindi po ako marunong, Pak, hindi ko kaya ang mental. Sa halip ng galit, tila inaasahan ni Zambo ang sagot nito. Hindi niya na pinilit si Ricky. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Richard Elizier o Baraday, ang batang opisyal na kilala sa kanyang katapatan at kasanayan sa baril. Bago ang aktwal na pagpatay, sinigurado ni Zambo na ligtas ang lahat. Una, kinumpiskan niya ang baril ni Yosowa sa isang utos. Ipinakuha niya ito kay Ricky Rizal at itinago sa isang sasakyan. Nang maglaon, ipinakuha niya ito kay Baraday at ibinigay sa kanya. Pangalawa, tiniyak niyang ang mga taong makakita ay kanyang mga tauhan lamang. Pinlano niya ang eksena, ang oras, ang lugar, ang mga saksi. Pangatlo, naghanda siya ng mga bala. Ayon sa mga saksi, may isang kahon ng bala na inihanda para sa gagawing pagpatay. Ang lahat ng ito ay hindi nagawa sa isang iglap lang. May pagpaplano, may konsiderasyon sa bawat detalye sa mga mata ng batas. Ito ang magiging basihan ng pimbunuhan, barinkana, ang premeditated murder. Sa bahay ni Verdi Zambo sa Complex Polri, Dorintiga, Timog ng Jakarta. Mga sa pagitan ng alas 5:10 at alas 5:23 ng hapon. Ang bahay na ito ay hindi ordinaryong tahanan. Bilang tirahan ng isang mataas na opisyal ng pulisya, ito ay may seguridad na disenyong sumasailalim sa katayuan ng may-ari. Ngunit sa hapong iyon, ito ay magiging
isang tagbuan ng karahasan. Naroon si Ferdy Sambo, Patrick Andrewate, na nasa pangunahing silid, mga 3 metro mula sa pinangyarihan. Barada E, Ricky Rizal, Kuat Maruf. At naroon din si Yusowa, ang magiging biktima. Ayon sa salaysay ng prosekusyon, nang dumating si Yusowa sa loob ng bahay, agad siyang hinarap ni Ferdy Sambo. Inawakan siya sa batok at tinulak papalapit sa hagdan. Itinaas ni Yusowa ang kanyang mga kamay. Nakaharap ang palad sa unahan, tanda ng pagsuko at pagtataka. At pagkatapos binikas niya ang kanyang huling mga salita. Ada Apani. Ano ito? Bakit? Hindi na niya narinig ang sagot. Sa halip na paliwanag, narinig niya ang utos ni Sambo kay Barada E. Hoy! Hoy! Kayo tembak! Si Patway kayo tembak! Hoy! Barilin mo na! Bilisan mo! Sumunod si Barada E. 4 na beses siyang nagpaputok. Tumaob si Yusowa. Hiyaw ng sakit pero buhay pa siya. Sa pagkakataong iyon, lumapit si Ferdy Sambo. Nakasuot ng itim na guwantes. Itinaas niya ang kanyang baril at pinutukan ang ulo ng nakahigang si Yusowa. Sa kanyang likod, sa kaliwa, isang tiyak na putok, isang garantiya ng kamatayan. Ang batang may pangarap mula sa Jambi ay hindi na muling nakita ang kanyang pamilya. Matapos ang pagpatay, nagsimula ang ikalawang yugto ng krimen, ang pagtatakip sa loob ng halos 1 buwan na naniwala ang publiko sa isang kwentong gawa-gawa lamang. Ayon sa unang pahayag ng pulisya, nagkaroon daw ng engkwentro sa pagitan ni Yusowa at Barada E sa bahay ng Sambo. Si Yusowa raw ang napaslang matapos umanong asultuhin ang asawa ni Sambo at makipagpalitan ng putok kay Barada E. Sinabi rin ng pulisya na hindi gumagana ang CCTV sa bahay ni Sambo noong panahon ng insidente. Walang ebidensyang video, walang ibang version, kundi ang ginawa nila. Sa loob ng 3 araw, hindi nagpahayag ng kahit ano ang pulisya tungkol sa insidente. Sa panahong iyon, may nangyaring pagtatakip sa likod ng mga saradong pinto. Ngunit may isang grupo na tao na hindi naniniwala sa opisyal na version. Ang pamilya ni Yusowa. Sa kanila, ang anak nilang si Yusowa ay hindi kayang gumawa ng masama. Siya ay isang mabuting anak, isang tapat na kawal. Ang pamilyang Huta Barat ay naghihinala. Bakit sa bahay ng hepe ng Internal Affairs nangyari ang patayan? Bakit ang anak nila ang nasawi? Bakit hindi agad ipinaalam sa kanila ang tunay na pangyayari? Sila ay nagsalita, sila ay lumaban. Sila ang nagpilit ng buksan ng kaso at tingnan ang posibilidad na hindi aksidente ang pagkakamatay ni Yusowa. Habang lumalakas ang boses ng pamilya, lumalakas din ang pressure mula sa publiko. Mga mamahayag, mga aktivista, mga ordinaryong tao sa social media, lahat ay nagtatanong, ano ba talaga nangyari sa Dorintiga? Ang dating puno ng Internal Affairs ng pulisya ay nasa sentro ng investigasyon. Ang sistemang dapat sana'y nagpoprotekta sa mga inosente ay sinusubok ng sarili nitong mekanismo. Noong 9 ng Agosto, taong 2022, isang pahayag ang yumanig sa buong Indonesia. Inanunsyo ng pambansang punong pulisyang general na si Ferdy Sambo ay tinuring na ngayong suspect sa kaso ng pagpatay kay Yusowa. Ang dating nag-iimbestiga ay siya na ngayong iniimbestigahan. Sinundan nito ng pag-aresto kay Sambo. Noong 1 ng Setyembre taong 2022, opisyal siyang tinanggal sa serbisyo ng pulisya. Ang kanyang asawa, si Patrick Andrewate, ay inaresto rin makalipas ng 2 linggo. Hindi lang sila nasangkot. 6 pang ibang opisyal ng pulisya ang kinasuhan ng obstruction of justice, ang pagtatakip sa krimen. Sa likod ng selda, sinimula ni Sambo ang paghihintay sa kanyang paglilitis. Ang dating makapangyarihang general ay nasa kabilang panig na ng batas. 17 ng Oktubre taong 2022, sa Timog Jakarta District Court, nagsimula ang paglilitis na tinawag ng marami bilang Julgamento ng Siglo. Sa Indonesia, si Ferdy Sambo kasama ang kanyang asawa at 4 pang akusado ay humarap sa hustisya. Sa harap ng mga hukom, prosecutor at daan-daang mga mata ng publiko, binasa ang saptal.
ay inakusahan ng pag-order ng isang nasasakupan na barilin si Yusowa at pagkatapos ay siya mismo ang pumatay sa biktima upang tiyakin ang kanyang kamatayan. Sa loob ng ilang buwan, sunod-sunod na testigo ang tumistigo. Ang pinakamahalaga sa kanila ay si Richard Eliezer o Baradae, ang mismong tagapagbaril na inutusan ni Sambo. Si Eliezer ay isang kontrobersyal na figura. Siya ang pumatay, ngunit siya rin ang nagbukas ng katotohanan. Sa kanyang testimonya, detalyado niyang isinalaysay ang mga pangyayari. Ang utos ni Sambo, ang pagkuha ng baril, ang mga putok, at ang huling hagulgol ni Yusowa. Sinabi rin niya pagkatapos ng pagpatay, pinadalhan sila ni Sambo ng pera at mga iPhone bilang regalo. Bagamat makalipas ang ilang araw, ibinalik din ang mga ito. Ang testimonya ni Eliezer ay naging sentro ng kaso dahil sa kanya nalaman ng madla na hindi aksidente ang pangyayari. Ito ay isang planadong pagpatay. Sa kabilang panig, nagdepensa si Sambo. Hindi siya umamin. Ayon sa kanya, wala siyang inutusang pumatay. Ang gusto lang daw niya ay paluin o disiplinahin si Yusowa. Ngunit para sa mga hukom, ang depensang ito ay walang sapat na batayan. Kung gusto lang niyang paluin, bakit niya inutusan ang isang marksman na may dalang baril? Bakit niya kinumpiska ang baril ng biktima bago ang insidente? Bakit niya pinutukan ang ulo ng biktima habang ito'y nakahandusay? Ang depensa ni Putri ay mas mahirap paniwalaan. Ang kanyang alegasyon ng sexual assault ay nanatiling walang ebidensya, walang medical records, walang saksi, walang anumang bagay na sumusuporta sa kanyang salaysay maliban sa kanyang salita. Sa gitna ng paglilitis, ang pamilya ni Yusowa ay naruroon araw-araw. Ang kanyang ina, ang kanyang ama, ang kanyang mga kapatid. Sila ay umiiyak, sila ay nagdarasal, sila ay naghihintay ng hustisya. Sa isang panayam, sinabi ng ina ni Yusowa, "Ang anak ko ay mabait. Hindi siya gumagawa ng masama. Bakit nila siya pinatay? Bakit sa ganitong paraan?" Ang kanyang mga luha ay naging simbolo ng paghahanap ng katotohanan ng buong bansa. 13 ng Pebrero taong 2023, isang araw na hindi malilimutan ng sinumang sumabaybay sa kasong ito. 4 na araw matapos ang 70 kaarawan ni Ferdie Sambo. Sa isang silid ng hukuman na puno ng tensyon, binasa ng punong hukom, Bayo Eman Santoso, ang desisyon. Si Ferdie Sambo ay napatunayang nagkasala nang walang pag-alinlangan sa pagplano at pagsasagawa ng pagpatay kay Nofrianza Yusowa Cotabarat. Siya ay hinatulan ng kamatayan. Nagulantang ang madla, ang ilan ay pumalakpak, ang iba ay umiyak. Si Sambo mismo ay hindi kumilos. Hindi siya nagbigay ng salut sa hukuman. Tumayo lamang siya at lumapit sa kanyang mga abogado. Pagkatapos ni Sambo, sunod na binasa ang hatol para kay Putri Kandrawati. 20 taon sa bilangguan. Mas mataas pa sa 8 taong hiningi ng prosekusyon. Si Kuat Maruf ay nakulong ng 15 taon. Si Ricky Rizal ay 13 taon. At si Richard Eliezer, ang tagapagbaril na naging testigo ng estado, ay hinatulan lamang ng 1 taon at 6 na buwan. Isang hatol na nagpapakita ng kanyang kooperasyon sa paglilitis. Ngunit hindi natapos ang laban ni Sambo sa hatol ng kamatayan. Siya ay nag-apila noong 12 ng Abril taong 2023. Ang mataas na hukuman ng Jakarta ay nagpasya na natili ang hatol ng kamatayan. Muli siya nag-apila sa pagkakataong ito sa Korte Suprema at dito nagbago ang lahat. 8 ng Agosto taong 2023, ang Korte Suprema sa pangunguna ng hukom na Suhadi ay nagpasya ang hatol na kamatayan ni Ferdie ay binago sa habang buhay na pagkakabilanggo. Hindi lamang si Sambo ang nabigyan ng pagbabago. Si Putri Kandrawati, ang 20 taon ay binago at mas pinababa ng 10 taon. Si Kuat Maruf, mula sa hatol na 15 taon, ay binaba sa 10 taon. Si Ricky Rizal, mula sa 13 taong pagkakakulong ay binaba sa 8 taon. Ang desisyong ito ay nagdulot ng pagkabigla sa marami. Bakit pinawasan ang hatol? Ano ang basihan? Para sa maraming tagamasid, ito ay hindi dagok sa laban para sa hustisya. Ngunit para sa pamilya ni Yusowa, kahit paano
may katarungan pa rin. Nakulong ang mga pumatay sa kanilang anak.